Sinabawang taong na may tanglad nga pala yung lulutuin ko at pritong galunggong, kaya tara, samahan nyo ko. Umaga pa nga lang, nagwawalis na nga pala dito si Don Kabag. Nung isang araw nga, bakit tinawag ko nga daw siya Don Kabag? Wala naman daw siyang pera, dapat nga daw tatay na lang. Habang nagwawalis nga pala dito si tatay, ako naman, eto, nandidilig na nga pala dito para nga yung mga alikabok hindi talaga sumulagpaw sa niluluto natin. Maaga nga pala ako gumising ngayong araw na to dahil maaga nga rin pala akong pumunta kanina ng palengke at bumili nga pala ako ng lulutuin naming ulam. Nagtapak-tapak na nga pala ng dutong dyan si tatay para nga meron nga kaming panggato dito sa lulutuin namin. Maaga nga pala akong gumising kanina para bumili nga pala ako ng lulutuin naming ulam at naghahanap nga pala ako kanina ng susoka, so wala nga akong nahanap. Kaya ang ending mga moy, tahong na nga lang pala yung binili ko, hindi naman nagkakalayo to, tapos nga lagpas 1 kilo nga pala yung nabili ko. Gagataan nga pala dapat namin to, sabi ko naman kay tatay at kay mama, kaagata nga lang pala namin kahapon, kaya ngayon sasabawin namin to. Medyo matagal ka nga lang maghihintay dito, tsagaan nga lang din talaga sa paglilinis dahil kung ano-ano nga pala yung nakasabit dito na dumi. Mamaya nga pala kukuha nga pala tayo ng papaya at gagawin nga rin pala nating sahog yan. Binalawan ko nga pala ng 3 beses to mga moy, tapos nga yung pinakauli naglagay nga pala ako ng asin para medyo mawala nga lang yung lansa at malinis talaga siya ng maigi. Alam nyo mga moy, balang araw nangangarap nga din pala akong magkakaroon nga pala ako ng sariling bukid. Simpleng bahay nga lang sa bukid, maraming tanim na gulay, may preskong hangin, tapos may 10 million pesos. Huy! Nilinis ko na nga pala itong galunggong, tapos itong mga bituka pinakain ko nga pala sa mga bibi ng tito ko. Nilagyan ko nga pala ito ng asin ng baliktaran, tapos si mama nga pala nagsisimay nga pala to ng daon ng malunggay. Hindi ko nga pala abot itong bunga ng papaya, kaya sabi ko kay kuya, siya na nga pala yung kumuha dyan at matangkad siya sa akin. Habang nag-ano nga pala ng malunggay dito si mama, ako nga ito, ihahanda ko na nga pala yung bawang at saka yung mga sibuyas. Habang binabalat ko nga yung mga yan, medyo kinakabahan na naman ako dito sa bata na to na si Jackie Bulili. Eto, nagbabaging naman siya dito sa may papaya. Alam nyo, nung mga bata kami talaga hindi kami maselan sa ulam kahit ano nga lang talaga inuulam namin. Hindi lang ako, alam ko karamihan sa atin, nung mga bata tayo, naranasan talaga natin mag-ulam ng toyo na merong mantika. Pero alam nyo naman na masarap yon kapag walang ulam, yun nga lang talaga yung inuulam namin. Natatandaan ko pa nga, lagi nga palang sinasabi ni tatay, importante nga daw, merong bigas at makakakain na nga kami kahit anong ulam na nga lang yun dyan. Minsan nga nung nakakatikim pa nga kami talaga ng masarap na ulam, si tatay pupunta pa nga dun sa kapatid niya at manghihingi nga pala siya ng ulam. Kaya nung mga bata kami mga mo, ilang beses mo lang yatang mabibilang na nag-ulam nga pala kami ng fried chicken, tapos nga tawag pa nga namin ng chicken joy. At dahil sinabawan nga to, parang tinolang manok, sabi ko nga pala kay kuya, panguha niya nga pala ako ng tanglad para mas malasa nga pala yung sabaw. Magiging mabango at malasa nga pala yung sinabawan kapag meron nga pala siyang tanglad. Pinalupot-palupot ko nga lang pala yan, tsaka ko nga pala tinali para hindi nga pala magiwaiwalay. Kaya kanina dapat nga pala bibili nga pala ako ng sitaw, tapos naalala ko meron nga palang papaya dito na tanim. Medyo nakatipid nga rin pala ako doon kasi binabudget ko nga pala yung pamalengke, tapos nga sinalang ko na nga pala itong kawa. Una ko na nga pala yung ginisa itong luya, sunod naman itong bawang, tsaka ko na nga pala nilagay itong sibuyas. 2 kamatis na nga lang pala yung nailagay ko, pero kung kayo meron kayong kamatis dyan na marami, dagdagan nyo nga pala, pero kami meron naman tanglad kaya okay na yon. Nilagay ko na nga rin pala itong mga taong mga moy, tsaka ko nga pala to ginogogogo. Gogome, hanapin kang Kapampangan bayang manyaman. Naglagay na nga pala ako ng maraming tubig, tapos nga nilagay ko na nga rin pala itong papaya tsaka yung tanglad. Paubos na nga rin pala yung panggatong ko dito. Susubukan ko nga pala sa isang araw kapag meron nga pala akong oras, kukuha nga pala ako ng pandutong dun sa may bukid. Naglagay na nga pala ako ng pampalasa dyan at tsaka ng asin at tsaka ng pamintang durog. Naamoy ko na nga itong niluluto ko at tignan nyo naman, amoy pa lang talagang mapapatakam ka na. At nangluto na nga pala itong taong at malambot na nga pala yung papaya, tsaka ko na nga pala nilagay itong malunggay. Nilagay ko na nga rin pala yung siling berde kasi madali lang din naman maluto yan kahit pinakahuli nyo na nga pala ilagay. Apaka-solid nga pala ng sabaw, pero nasa inyo nga pala yan. Kung mahilig talaga kayong umigop ng mainit na sabaw, pwede nyo nga palang dagdagan ng tubig. Luto na nga at sabi ko nga pala kay kuya, buhatin na nga pala itong kawa para mailikas na nga pala namin dito sa may palanggana. Mukhang lahat nga pala kami dito mapapahigop talaga ng mainit na sabaw kasi napakalasa niya dahil nga sa tanglad. At para meron na nga palang kapares itong ating sinabawan na taong, eto nga pipirituin na nga pala natin itong ating galunggong. Sana all may kapares. Sa galunggong nga pala kanina lagpas 1 kilo nga pala yung binili ko, siguro nasa 9 pieces siya tato. Pagdating nga pala sa galunggong, gusto ko nga pala yung toasted para walang tapon, pati ulo talagang makakain. Kumuha nga pala ako ng bulong ng saging dito, konti lang, pansapin nga lang pala dun sa may tray. At eto nga, finally, naluto na nga pala itong first batch ng galunggong, tapos sinalang ko na nga pala itong second batch. May nagtanong nga pala, bakit nga pala ako lagi nakasambra at jogging pants kapag nagluluto, kasi nga sobrang init dito. Iniwasan nga lang natin medyo yung araw kasi nga sobrang itim ko na nga pala. Pagkaluto nga mga moy, sabay-sabay na nga rin pala kaming kumain. Wala pa pala yung 2 kapatid na babae, mga 12:30 na nga pala nakakauwi ng bahay yun galing sa school. Apakasarap nga pala ng taong mga moy at naparami talaga yung kain ko ngayong araw na to. Manifesting mga moy na balang araw magkakaroon nga rin pala tayo ng sariling bukid, basta tiwala lang. Basta kapag mangangarap tayo, lagi nga pala nating samahan ng kilos at dasal. Huwag natin madaliin kasi nga lahat naman may perfect timing, kaya dapat chill lang tayo. Si tatay nga gustong gusto niya nga pala yung sabaw at napapahigop pa nga siya kasi nga sobrang sarap nga daw. At meron pa nga kaming bisitang dumating dito kaya nasa ilalim sila ng mesa. Mga
Mga moy, tara, mangan. Thank you Lord sa araw-araw na buhay.